Ayan, welcome again to this channel. This is the Big Change PH at nandito tayo ngayon para mag-discuss ulit ng ating bagong topic on leadership training series. Ito ang tinatawag nating self-awareness. So in the next 10 minutes, I will be discussing ano ba ang self-awareness, ano nga ba ang importance nito if you are a leader, at ano ang naitutulong nito sa iyo or maitutulong nito sa iyo bilang isang leader kung ikaw ay self-aware. Okay? So wag kayong bibigtaw, panoorin lang niyo itong buong video and alam ko na may matutunan tayo. But kung hindi pa ikaw nakapag-subscribe sa aking channel, don't forget to subscribe, like, and share, and comment kung ano pang gusto niyo mga topics ang i-discuss natin. So itong self-awareness ay napakahalaga sapagkat ito ay nakakatulong sa atin bilang isang leader, maging mabuting isang leader. However, sometimes ang self-awareness ay nakakalimutan natin or na-overlook natin. Hindi natin nabibigyan ng panahon na i-develop or i-enhance na bilang mga leader. So ano nga ba ang self-awareness? So self-awareness is the ability to understand and recognize your own behavior, your own beliefs, your own thoughts and values. No? Kapag tayo ay self-aware at alam natin kung sino tayo, kung ano ang meron tayo, magiging maganda ang way natin ng leadership. It means knowing your strengths and weaknesses. Alam mo kung saan ka malakas at alam mo rin kung saan ka mahina. Alam mo rin kung ano ang nakaka-trigger sa'yo at kung ano ang impact nito sa mga taong kasama mo. It's not about introspection, but actually, it is self-perception. Fully aware tayo sa kung ano ang meron sa atin. Sabi nga ng isang psychologist, self-awareness is a keystone to emotional intelligence. There are two types of self-awareness. There is what we call internal self-awareness, wherein it says that how you see clearly yourself, how you see your own values, how you see your own behavior, and how you see your own passion. So, kapag sinabi nating internal, ikaw ang nakakaalam noon. Alam mo ang strength mo, alam mo ang values mo, alam mo kung ano yung nakakapag-trigger sa'yo para magalit or mainis. Alam mo rin ang mga nakakapag-trigger sa'yo para maging magandang iyong mood. So that's part of your internal self-awareness. Pero meron pang isang tinatawag nating external self-awareness. Pero meron pa tayong tinatawag na isang external self-awareness. Ito naman ay nangungusap kung papaano ka nakikita ng mga taong kasama mo. That's how other people see you or view you as an individual or as a leader. And both of this, the internal and the external, are crucial in leadership. We have to understand na maraming aspeto bilang isang leader ang ating tinitingnan. Kaya mahalaga na dapat aware tayo internally and externally. Self-awareness is a game changer for leaders for many reasons. Number one, it improves decision making. Bilang isang leader, sometimes meron tayong mga decision na gagawin na kailangan nating tingnan kung ano ba yung ating reactions, no? Based on our reactions, meron tayong titingnan yung mga biases natin. At dahil doon, kapag alam natin sa sarili natin kung ano talaga ang stand natin, mas nagiging mabuti tayong decision maker. At kapag nagdesisyon tayo, nagiging more objective tayo rather than subjective. Number two, it builds trust. Mas maganda at maraming sumusunod na mga tao sa'yo or mga empleyado mo kapag ikaw ang leader nila na ikaw ay honest and authentic. Kapag ikaw ay ipinapakita mo ang totoong ikaw at ipinapakita mo na ikaw ay honest sa iyong ginagawa,
marami ang sumusunod sa'yo kasi nakikita ka nila na aware ka, no, sa sarili mo. Number 3, it strengthens, no, emotional intelligence. It helps leaders to regulate their reactions, their emotions in a given situation. Kapag tayo ay magaling at alam natin kung ano ang meron tayo sa sarili natin at aware tayo sa sarili natin, mas nakikita natin kung ano ang tamang approach, ang tamang reaction sa bawat situation. Hindi lagi tayong pagalit, hindi rin naman lagi tayong mabait, diba? Pero kapag alam natin sa sarili natin kung sino tayo at kung ano tayo, mas madali natin na-handle sa pamagitan na improve natin ang ating emotional intelligence. Kapag tayo rin ay self-aware, na-enhance natin ang communications. Maraming leaders na hindi maintindihan ng ibang mga tao na kasama nila because the way they deliver their messages, no? Pero kapag aware tayo sa sarili natin at alam natin i-handle ang emotions natin, alam nating i-handle, and we are intelligent emotionally, it is very important na nako-convey natin yung message on the right time, on the right way. At ang panghuling importance ng self-awareness is that it encourages growth. Ang self-aware leader seeks feedbacks. Majority, mas gusto nila nakakarinig sila ng mga feedbacks at dahil doon, nagkakaroon opportunity para makontinue ang ating growth. Bilang isang leader, kailangan din nating lumago sa ating strategies, the way we lead people. Kaya maganda na kapag tayo ay self-aware, ay mas nagiging open tayo sa mga feedbacks and suggestions ng mga tao at nakikita natin na nagkakaroon tayo ng improvement sa ating leadership. Pero hindi natin maiwasan yan mga kaibigan, mga ka-big changer, na may mga leaders na hindi gumagamit or hindi sila aware na mahalaga pala itong awareness sa sarili nila. So paano naman kapag hindi sila aware sa mga sarili nila? Hindi sila aware sa kanilang emotions, hindi sila aware sa kanilang values and behavior, ganito ang mangyayari. Kapag hindi sila aware, so unang-una, na-overestimate nila ang kanilang ability. At minsan nakakalimutan nila ang kanilang mga weaknesses. Delikado ito sapagkat kapag na-estimate natin overly, ang ating capacity, sometimes nagiging dahan ito para mag-fall tayo. Minsan nakakalimutan nating tingnan yung ating mga weaknesses kasi hindi nga tayo aware bilang isang leader. So automatically, ito ang nagiging dahilan ng ating pagbaksak. Kapag walang self-awareness, ang pangalawang pwedeng mangyari ay ang isang leader ay nagiging defensive kapag binibigyan siya ng feedback. Kapag nakarinig siya ng comment, agad magsasayta siya, magagalit siya. Agad siyang i-defend yung sarili niya. So, pangit tingnan sa isang leader ang overly defensive. So, bakit nangyayari yon? Kasi hindi sila aware sa kung anong emotions nila, hindi sila aware sa sarili nila. Hindi nila kilala ang sarili nila. Hindi nila kayang i-handle ang emotions nila. That's one manifestation na kulang sila sa self-awareness. Ang pangatlo, they may alienate their teams without recognizing it. Na dahil sa hindi sila aware, minsan lumalayo na sila sa mga tao or nahihiya na siyang lumapit or hindi na niya pinapansin yung mga tao, that is making their leadership negatively. Kasi hindi nga sila aware. So feeling nila na kapag ang mga tao ay nagsasalita, nagkakaroon ng feedback, dahil ang mga tao lang naman ay concerned sa company and they make comments, ang nangyayari, nagiging negative para yun sa kanya. So ang nangyayari, lumalayo na lang siya. At ang panghuli na pwedeng mangyari kapag ang leader ay hindi self-aware, nagkakaroon siya ng emotion-driven decisions. Nadadaan niya sa galit, nadadaan niya sa away, nadadaan niya sa mga salitang
masasakit because of his emotions. Kaya nga, emotion-driven decisions. No? Nag-decide siya because of his emotions without consulting or probably without thinking kung ano ba talaga ang reasons behind. Pero nag-decide siya, and that decisions is making a negative impact to the team and to the company. And also, because of that bad decision or emotion-driven decision, it can harm and affect the whole team. Probably na-experience nyo na rin na magkaroon ng ganong klase ng mga boss or leaders na hindi sila aware sa sarili nila or hindi nila binibigyan ng panahon na i-develop ang self-awareness nila. At dahil doon, nagiging dahilan ito para ma-demoralize ang buong team. At ito na ang nagiging simula ng pagbaksak ng mga leaders. Ang tanong ngayon is, kung alam na natin ang self-awareness, ano ang mga nagiging positive effect or impact and negative impact, ang tanong ngayon, kung ikaw ay leader, ano ang pwede mong gawin para ma-develop itong klase ng tinasabi kong self-awareness? Ang una, na pwede natin gawin para ma-develop na maging self-aware tayo is magkaroon tayo ng daily reflections. In a daily basis, we reflect on our actions, on our emotions, and our decisions. Ano ba ang naging action ko today? Paano ba ako nag-react doon sa sinasabi ng mga tao sa paligid ko? Paano ko ba na-handle ang aking emotions? We need to reflect also on the way you made decision on a certain matter. Paano ka nag-decide? Is it objectively or subjective? Ikaw ba ay nag-decide na emotion-driven ang iyong decision? Or is it the proper or correct decision? Kinonsider mo ba ang suggestions ng iba, ang feedback ng iba? So on a daily basis, for you to develop self-awareness, kailangan natin magkaroon ng reflection. The best thing to do is to have your own diary or what we call journaling. The term is journaling. We do keep journal of our activities on a daily basis so that we can go back and make a reflections of what you did on a daily basis or what you did on a weekly basis or on a monthly basis. Doon mo makikita ngayon kapag nagkaroon ka na ng reflections na may mga bagay pala na ginawa ka na nakabuti sa iyong company, nakabuti sa iyong decisions, at meron ka rin palang nagawa or actions because of your emotions na nakapangit. So, on that manner, you can now make such reflections na, dapat pala hindi ko ito ginagawa. Dapat pala ganito ang ginagawa ko. Second way for you to develop self-awareness is to seek feedback. Huwag tayong matakot humingi ng advices. Huwag tayong matakot magtanong sa ating mga kasamahan, ano ba ang kanilang suggestions? Ano ba ang feedback nila? Ano ba ang naging reactions nila sa ginawa mong decisions? From there, matutunan natin, ma-realize na tayo rin pala bilang mga leaders ay merong mga maling decisions. And because of that practice, nagiging honest tayo, nagiging honest ang mga kasamahan natin. You can also try to have what we call or to seek what we call 360 degrees feedback. You are giving them feedback, they give you feedback, the others also give them feedback on horizontal level or vertical level. So that is what we call 360 feedback system na pwede nating gawin. Third way for you to practice or to develop self-awareness is to become mindful or what we call mindfulness or practice mindfulness. Ano ba ito? How we do this, no? Mindfulness means kung ano ang present, no? Enjoy the present moment. Huwag kang gumamit ng cellphone
habang nakikipag-usap sa kanila. You look at their eyes, no? And doon natin makikita na maganda kapag pinapractice natin ang mindfulness. By this, it helps you to stay present, on a present, and observe your thoughts without judgment. Mindfulness means observing your thought na hindi ka nagja-judge. Basta, you just take it, no, on a present moment, and then later you will judge. But mindfulness is giving you, no, or helping you to stay on a present moment. Number 4 ways to improve or develop your self-awareness is to take several, or probably you can take personality tests or examinations. There are a lot of available personality tests on online or probably on a psychological testing area or centers, no? Pwede kang magkaroon na mag-take, no, mag-request sa inyong HR ng tinatawag nating personality test para malaman mo rin kung ano ang meron ka. Baka hindi mo alam. Kasi alam naman natin sa Johari's Window, di ba? Merong alam natin, alam ng iba. Merong alam mo, pero hindi alam ng iba. Meron ding alam ng iba, pero hindi mo alam. And meron ding window wherein both of you doesn't know. Di ba? So baka, no, makatulong sa'yo ang personality test in developing your self-awareness. And the last, which is very important in the way or process of developing your self-awareness, is learning from failures. Huwag tayong matakot magkamali. I-consider natin na kung nagkamali tayo ngayon, it is a learning lesson for us. Instead of blaming others because of that failure or mistakes, better if you will analyze them and use it, no, to improve yourself. And always ask yourself, ano ba ang natutunan mo sa mistakes na yon? Ano ba ang na-experience mo nang dahil sa mistakes na yon? At ano ba ang pwede mo pang gawin para ma-improve or maiba ang way ng progress because of that mistakes? So, for example, para maging clear lang sa atin, ano ba itong self-awareness na to? So, for example, you are a leader, nag-set ka ng goal, and then na-miss ng buong team ang goal mo. Probably kung hindi ka self-aware, magagalit ka, magbe-blame ka, sisisihin mo yung maraming tao, sisisihin mo lahat sila. Pero, kung ikaw ay self-aware, probably tanungin mo, did I set unrealistic goal? Kaya hindi namin na-achieve ang goal na yon. So kapag ginawa mo at tinanong mo ang sarili mo, instead of blaming others, yun na yung way para mag-pause ka, and it allows yourself to realize and to acknowledge kung ano ang strength mo and weaknesses. And also, you are taking the responsibility and ownership of that action. Di ba napakaganda? Kapag self-aware tayo, instead of blaming others, mas nakikita natin na ako pala, or probably ako ang naging dahilan kung bakit I consider that as a mistake or failure, but I am learning. It's part of the learning process. So, self-awareness in action is creating a culture of accountability and respect. So, to sum it up, self-awareness isn't about being perfect. It is about being honest to yourself. Honest ka na, ito ang strength mo, kaya mo to. Honest ka na may mga bagay na hindi mo kaya pang gawin. Self-awareness is also knowing your impact, and also a process of giving yourself a chance to grow. Ang sabi nga ni Socrates, the unexamined life is not worth living. But in leadership, we might say the unexamined leader
is not worth following. Kailangan natin na mag-examine lagi ng sarili natin kung ano ba ang kakayahan natin, ano ba ang ating mga hindi kaya, mga weaknesses, ano ba ang nagtitrigger sa atin, ano ba ang nagiging reactions natin sa mga situations. No? Alam natin may mga kilala tayong ganyan na kapag medyo kulang na sa oras or nagkakaroon na ng nagkakraming ng mga tao, nakakapagbigay siya ng mga salita na lalo nakakapagpabigat at nakakawala ng gana na tapusin. No? Pero may mga leaders na self-aware. That's why even in a tough times, no, at naghahabol ng mga sales, naghahabol ng mga benta, whatever, still they can manage to encourage the team to work together to achieve a common goal. So ang challenge ko ngayon sa inyo as part of this leadership training series is try to know yourself. Learn to know yourself. Because the better you know yourself, the better you learn yourself, you will become the better version of you and you will become a better leader. So thank you for your time, mga big changers. Stay curious, stay reflective, and stay self-aware. Alam ko, napaka-short lang nito ng ating episode na to, but of course, no, ang gusto ko lang ay sa short discussion na to ay may mapulot kayong konting lesson. Okay? Kaya nga itong self-awareness, although minsan lagi nakakalimutan, ay try natin, no, na i-develop sa sarili natin na maging aware tayo kung ano ang meron tayo, mga beliefs natin, behavior natin, understand natin kung sino talaga tayo, because that is a possible, no, reasons kung bakit ang gagaling ng ibang leaders is because they know themselves. So tayo rin, kung gusto rin natin maging leader at mag-lead ng mga tao, dapat rin tayo, honest din tayo sa sarili natin at kilala rin natin ang sarili natin. So maraming salamat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, I'm encouraging you to subscribe in this channel, The Big Change PH. Ito po sa channel pong ito ay dinidiscuss natin ang mga life lessons, mga leadership, no, skills na kailangan natin para ma-improve natin ang sarili natin. So personality development is also a priority in this particular channel. So kung meron po kayong reaction, comment down below. Kung meron po kayong mga gusto pang ipadiscuss sa akin, comment down below. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, ng content na to, you can share sa others para po marami pa rin matuto dito sa ating leadership training series na ino-launch ko dito sa ating The Big Change PH. Maraming salamat and have a nice day.